Got a pressure on the head, on the top. Just breathe through this one. Just breathe through this one. Oh, sorry. Just breathe. Into your bottom. Oh. Nice and steady. Not hard, not hard. Ah. So, nung nasa unit ako, syempre habang nag-handle ka ng patient, iniisip mo na may chance na may uwi mo yung sakit sa asawa mo or sa pamilya mo sa bahay. Being first time mom, parang yung in-imagine ko hindi lang nagkatotoo. Iniisip mo yung mundo na bakit may pandemic na ganito nangyayari sa atin ngayon. Parang kinakabahan ako na baka ito yung buhay na kagigisnan nung at magiging anak ko. So yun lang yung pwede kong gawin na magiging matatag para sa kanya. Kasi kung ako magiging mahina, mas magiging yung pakiramdam niya. So mas pinili ko maging malakas na lang para sa kanya. Asa mahahanap ang liwanag, huwag mawala ng pag-asa. Lahat ng anxiety mo parang, worth it pa rin pala. Worth it siya. Kasi nandiyan na yung baby mo. Love, love, love. Love, love, love. Bali kaklase ko kasi siya nung nursing course namin sa Central Escolar University. So, bali, alam mo yun, yung tipong na love at first sight ka. Tapos yun, niligawan ko nga siya. So hanggang sinagot niya ako noong December 2007. Ang nagustuhan ko sa kanya kasi yung sense of humor niya. Kasi pag kasama siya, masaya lang. Nakapag-work kami sa St. Luke's, sa Global City kami nag-work parehas. So parehas kaming ICU nurse doon. 10 years kaming naging kami. Bago kami nagpakasal. Bago kami nag-decide magpakasal. So kinasal kami ng 2007. So, nauna ako nag-Dubai, nag-long distance relationship kami. Tapos, nung napunta din ako sa New Zealand, long distance relationship ulit kami for 1 year. Nung sa akin talaga, nauna kasi ako dito, sobrang hirap. Kasi nga mag-isa ako, tapos wala akong ibang kasama. So, nung dumating si Jay, last year, sobrang happy ko talaga kasi at least kahit paano masishare ko na yung sadness ko. Yung magkasama na kami. Pag-ibig ko sa'yo, kailan may di magbabago. Love, love, love. Dito sa New Zealand, parehas na kami ng pinagkatrabahong ospital. ICU siya kasi ICU test kami pareho sa Pilipinas. Pero ako, nag-iba akong path. Nag-cardiology ako. So, nung una kasi, naisip na nga namin mag-try magka-baby. So, agad yun. Parang nag-positive na agad ako noon. Pero syempre, sobrang proud ako. Tapos, nung after few weeks, na-check na yung hormones ko. Yung kapit ng baby, hindi naging stable. Mm-hmm. So, 5 weeks ako noon, 5 to 6 weeks. Tapos, sabi ng doktor, wala naman daw cause talaga yung miscarriage. Parang, winish namin dumating, tapos nawala. So, parang, uyak talaga ako noon. Delay, tapos nag-check kami ng pregnancy test. Tapos nung tinignan ni Jay, sabi niya, ay, no, positive. Parang may kinuha sa amin tapos may pinalit na bago. So parang naging masaya kami na parang another blessings na naman from God. Go!
So, nung nagkaroon ng pandemic, third trimester ako noon, sakto. Tapos, nung nag-level 4 lockdown dito sa New Zealand, 8 months ako noon. Which is yun na yung time na hindi na ako pinagtrabaho. Nagkaroon ng memo sa hospital namin na lahat ng mga pregnant women na ang sinabi ata is more than 28 weeks, hindi na pwedeng mag-work. Kasi nga, at risk kung walang enough na workforce na magtatrabaho doon, nakakalungkot kasi parang hindi ako makatulong man lang. Pero iniisip ko rin yung baby ko at the same time kasi hindi ko naman pwedeng isipin ko yung sarili ko lang na gusto kong tumulong or gusto kong tulungan yung mga colleagues ko din. Pero may baby ako na kailangan kong ingatan. Kaya careful pa rin talaga ako. So, second break na po tayo. Siguro mga 1:30 na ng umaga. So, yan o. After 2 hours ng paglalagay ng N95. Since nag-work ako sa ICU, so at least talaga ako sa mga infection na ganyan. Eh ngayon, dahil sa COVID na yan, na sabi nila na mabilis daw yung transmission, mas kinabahan tuloy ako. Lalo na nagkikater kami ng mga pasyente na may COVID. Since sa mga patient kasi namin is mga ventilated, ang mangyayari kasi is yung nurse, kailangan talaga may nurse sa loob ng isolation room. Kasi may chance na matanggal yung tubo na nagbe-ventilate sa kanila, na nagpapahinga sa kanila. Gusto ko rin talaga yung ginagawa. Gusto ko yung tumutulong sa kapwa ko. Kasi andun na rin yung parang feeling ko na pag nakaserve ako ng tao, nandun yung fulfillment. Proud ako bilang isang Pinoy frontliner. So, anong oras na ngayon? Mga mag 7:40 na siguro. Kasi kailangan talaga mag-shower muna sa bahay, ay sa ospital tapos sa bahay. Yan na. So, dito ako ngayon papasok. So, ito yung sa may garahe namin. Pakita ko sa inyo. Meron ako ditong lagayan ng sapatos. So, binibleach ko lang yun. Binababad ko lang yung ilalim yan. Dito sa ginawa ko na solution. Wala akong dalang bag kasi papunta ngayon dahil sa pandemic na nangyayari. Dala ko lang is ID tapos yung earphones. Para at least yung mga contaminants na madadala ko pa uwi is mas less yung mga gamit. Nakaligo na ako, kaya pwede na akong pumasok sa loob ng bahay. Ito yung asawa ko. Ang daming pagsubok. Siyempre tapos buntis pa yung asawa mo na magiging tatay na ako. Parang ang daming uncertainty sa buhay. One week ng lockdown dito sa New Zealand ngayon. Hintayin lang namin yung reply ng midwife. Susunduin daw ako sa labas kasi Jay may iwan dito. Nililimit na nila, instead na every week yung check-up ko dapat sa midwife, parang ginawa lang every other week kasi nililimit nila yung interaction. Kasi level 4 lockdown pa that time. Sorry, baby. Ngayon, dahil sa pandemic nga, nabawal ka na sumama sa check-up. Nalulungkot ako kasi wala ako sa tabi nila. So hindi ko marinig. Buti na lang na-videohan nga niya yung heartbeat ni baby. 137, 147. Medyo kinakabahan din kami ng kahit paano kasi marami din nagpapakonsult doon So kumbaga maraming tao din yung bumibisita sa clinic. So maaaring may chance kahit maliit na magkaroon siya ng COVID pero buti na lang hindi naman siya nagkaroon. Sa akin naman, pinakamahirap talaga is yung nagkaroon nga ng pandemic kasi bilang pregnant woman nung that time, is marami na akong iniisip noon kung kakayanin ko bang maging mabuting nanay, kakayanin ko ba yung role ko, dadagdag pa yung pandemic, na mag-worry din ako kung okay ba yung asawa ko, kung handle ba niya yung mga cases ulit ng COVID dun sa hospital. Nakakalungkot. Tapos parang puro uncertain lahat ng mangyayari, hindi mo alam kung anong mangyayari. Siyempre gusto ko naman maranasan yung normal na pag-midwife, no? Yung pag-appointment mo, normal na panganganak dito. Nung time na yun, nung nag-vlog kami, level 4 lockdown yun. Yung feeling ko, hindi makakasama si Jay pag nag-labor ako. And kung hindi ko kasama si Jay pag nag-labor ako, nakakalungkot kasi siya yung kinukuhanan ko ng lakas Dahil sa mga sitwasyong ganun nga, parang yung asawa mo is down na down, marami siyang anxiety, marami siyang iniisip na pwedeng mangyari sa ngayon. So bilang gusto kong mapakita sa kanya na andito ako para sa kanya. So yun lang yung pwede kong gawin na maging matatag para sa kanya. Ito pa rin pinakamaganda sa lahat. Nababay na tayo. Ito yung inspirasyon ko kaya nagkatrabaho ko.
nung nanganak kasi ako, level 3 lockdown na dito sa New Zealand. Pero almost the same pa rin yung restriction sa level 4. Ako lang ang papasok, tapos si Jay maiwan sa labas, so maghanap siya ng car park or something, sa labas ng ospital. Ito na maging okay. So, by the time na papasok yung sa ospital, ihatid ko lang siya doon sa mismong front door ng emergency, tapos sila na yung bahala kay doon. Magiging tatay na ako. Magiging daddy na ako. Yan na. Dala-dala ko na yung maleta, bumalik ako. Kasi 5 cm na daw si Donna. Nung pumasok na ako dun sa birthing suite, ang ginawa lang nila sa akin is in-assess ako, chinek nila ako. Tapos nakita nila na nasa active labor na ako. Tapos tinawagan na kaagad nila si Jay para pumunta dun sa birthing suite. So nakasama ko naman na siya agad. Nung nakita ko siya, sobrang happy na ako. Great, doing great. Just pushing himself out. Just try, just breathe. Nung time na nagpo-push ako, para na akong, narinig ko sila, pero parang overwhelming na yung feeling ko noon. Nakapikit na lang ako, nagpo-push ako. Nung nakikita ko sila nagpo-push, parang gusto ko na nandun ako, hawak ko yung kamay niya na during that moment. Oh, nice and steady. Not hard, not hard. Just take it to the gate. Nakita ko si Caleb, parang na-stun ako. Parang na-amaze ako kung ito, another life na naman na binigay sa atin ni God na mula sa ating dalawa. Sobrang happy namin that time na parang kahit na naging anxious kami for the past few weeks or months dahil sa pandemic, parang ito lang baby na to yung nakapagpawala nun ng isang iglap na parang lahat ng anxiety mo parang worth it pa rin pala. Worth it siya. Kasi nandiyan na yung baby mo. The Makalin team is complete. Nung after niya mga anak, so ang usapan niya is pagka punta na sa ward, uwi na yung tatay, uwi na yung partner. So, nung panahon na yun, sobrang nalungkot ko kasi parang kapapanganak ng asawa ko tapos kakakita ko lang kay baby tapos maghihiwalay na agad kami. So, syempre, nung umuwi ako, medyo nalungkot ako, down ako. Pero buti na lang talaga may mga Facebook call na may social media na ngayon. So, nakikita ko din sila. Nandito muna kami kasi bawal daw kami pumunta muna doon sa ospital. Pupunta na ako doon pag susunduin ko na siya. So, ang pangalan niya is Caleb Joaquin. So, yung Caleb, nasa Bible kasi yun si Caleb. Ang meaning din ng name niya is faithful. Siguro, since na-document namin yung life namin sa YouTube, pwede namin ipapanood sa kanya kung ano talagang nangyari. Tapos, syempre, gusto kong matutunan niya na i-appreciate yung mga maliliit na bagay na pinaka talaga important thing is di naman money, hindi naman work. Ang pinaka important talaga is health, family, yung relationship nyo. Far kasi nga nagkaroon ng 0 case na COVID dito sa New Zealand. Medyo mas guminhawa yung pakiramdam ko kasi alam ko na hindi nag-handle si Jay ng COVID cases. Pero since nagkakaroon na naman ng cases, medyo kinakabahan na naman kami or sana nagdadasal kami na sana wag pang dumami yung cases. During yung crisis na yun, so naging ang pinutan namin ng lakas yung maging anak namin na si Caleb nga, na nandito na ngayon. Pinagpapasalamat ko na healthy kaming lahat, na naging maayos yung panganganak ko, walang naging sakit si Caleb, tapos wala kaming sakit dito, saka healthy lahat. Nakatulong din yung mga kamag-anak namin sa Pinas na sumusuporta sa amin through video call nga din, na parang pinapakita nila yung pagsuporta sa amin during this time. Dun sa nangyari nga ngayon, sa pagkalabas niya ni baby Caleb, tapos yung sa mga naging sa amin during pandemic. So parang doon ko napatunayan na mahal ako ng asawa ko. Tapos doon ko rin napatunayan na mahal ko rin siya. Na kami lang din yung magtutulungan, kaming dalawa, kami yung magkasama, kami yung magkasangga. Ang
masabi ko lang sa'yo tanda mo, dito ako para sa'yo. So, kahit anong mangyari, dito ako para sumuporta sa inyo. So, stay strong. Love you. Sa akin naman, message ko, thank you. Naiyak tuloy ako. Gusto ko pasalamat sa lahat ng pinagdaanan natin. Since sobrang kailangan ko ng support, lalo nung pregnancy journey, naging matatag ka, saka nagpakita ka na strong ka sa harap ko, kaya mas lalo ko naging strong, mas lalo ko na-inspire. And since lumabas si Caleb, sobrang masaya tayo, saka nag-bonding, saka yun, mas tumatag pa yung relationship natin, saka mas tumatag pa yung love ko sa'yo. Kaya, thank you. Pero love na lang namin si Boss Baby. Okay, Lem. Sana maging buti kang anak. Magpakabait ka. Tapos, I hope na maging healthy ka lagi. Saka dapat maging happy ka lang. Na kahit anong mangyari sa buhay natin, mga pagsubok, maging masaya ka pa rin.